Lumulubog ang araw, humuhupa ang init, at kusa na lang humahawak ang kamay mo sa regadera o hose. Tila ito ang tama, ang lohikal, diligan ng mga halaman na pagod sa maghapon. Pero paano kung sabihin kong ang nakasanayang ritual na ito tuwing gabi ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na dahan-dahan, ngunit siguradong sisira sa iyong hardin o mga panloob na halaman. Huwag na huwag mong diligan ng lupa sa gabi hanggat hindi mo natatapos panoorin ang video na ito. Ngayon, tatalakayin natin kung bakit lubhang mapanganib ang pagdidilig ng halaman sa gabi at malalaman mo ang pangunahing sikreto sa kanilang kalusugan na marahil ay inilihim sa iyo. Sa unang tingin, mukhang lohikal ang lahat. Sa gabi, wala nang tirik na araw. Ibig sabihin, hindi mabilis na mag-evaporate ang mahalagang tubig at buong-buo itong mapupunta sa ugat. Parang perpektong plano sa pag-aalaga ng halaman, di ba? Pero sa mismong lohikang ito, nakatago ang bitag. Ang mga halaman, tulad natin, ay may sariling pang-araw-araw na ritmo. At para sa kanila, ang gabi ay panahon ng pahinga at pagpapagaling, hindi ng aktibong pagsipsip ng tubig. Kapag diniligan natin sila sa gabi, sinisira natin ang natural na siklo na ito na kaya suriin natin ng mas malalim ang una at marahil pinakamapanganib na banta ng pagdidilig sa gabi. Isipin ninyo ang perpektong kondisyon para sa inyong pinakamatinding kaaway. Isang komportable, mamasa-masa at mainit na lugar kung saan walang istorbo. Nakakatakot, hindi ba? Ganyan mismo ang kapaligiran na inyong nililikha para sa mga sakit na dulot ng fungi kapag dinidiligan ninyo ang inyong mga halaman sa gabi. Ang pangunahing dahilan ay ang mga dahon at tangkay ng halaman na nananatiling basa sa buong magdamag ay nagiging perpektong pugad. Ang araw na siyang pangunahin nating kaalyado laban sa mga pathogen ay lumubog na. Hindi nito matutuyo ang mga patak ng tubig. Karaniwan, humihina na rin ang hangin. Kaya naman, sa loob ng 8, 10, o kahit 12 oras, naghahari sa mga dahon at sa ibabaw ng lupa ang isang walang galaw at mamasamasang kapaligiran. Ito ang mismong five-star hotel para sa mga fungi. Kilalanin natin ang mga pinakakilalang bisita sa hotel na ito. Una ay ang powdery mildew o kilala rin bilang pulbos na amag. Ang puti o kulay abo na sapin na parang harina ay marahil pamilyar na sa marami. Gusto nitong dumapo sa mga pipino, kalabasa, rosas at phlox. Sa pagtatakip sa dahon, pinipigilan ng fungi ang photosynthesis, sinisipsip ang katas ng halaman at dahan-dahang pinapatay ito. Ang madalas na panimulang punto para sa paglaganap nito ay ang moisture sa gabi. Ang susunod na mapanganib na bisita ay ang Phytophthora or late blight. Ito ay isang tunay na salot para sa mga kamatis at patatas. Kung nakita ninyo kung paano, sa loob lang ng ilang araw, ang malulusog na halaman ay natatakpan ng kulay kape na mansa at ang mga bunga ay umiitim at nabubulok. Yan ang gawa nito. Ang mga spora ng Phytophthora ay lubhang aktibo sa malamig at mamasamasang panahon. Ang pagdidilig sa gabi sa mga dahon ay parang paglatag ng pulang karpet para dito, diretso sa inyong ani. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Mayroon pa tayong gray mold or botrytis blight na gustong-gusto ang strawberry, ubas, at maraming bulaklak. Lumilitaw ito bilang malambot na kulay abong sapin at kayang sirain ang mga prutas mismo sa halaman. Mayroon ding anthracnose, rust, at iba't ibang uri ng leaf spot. Ang listahan ay napakahaba pa. Isang bagay ang pinagkakapareho ng lahat ng sakit na ito. Gustong-gusto nila ang moisture na hindi natutuyo sa loob ng ilang oras. Intindihin ninyo, ang mga spora ng mga fungi na ito ay halos nasa lahat ng dako. Sa lupa, sa mga tira-tirang halaman, sa hangin. Naghihintay lang sila ng tamang oras.
at ang patak ng tubig sa dahon na naiwan sa magdamag, ito ang kanilang tahanan, transportasyon at panimulang plataporma para sa pananalakay. Habang natutulog ang halaman, ang spora ay tumutubo at pumapasok sa loob ng tisyo ng dahon. Sa umaga, maaaring wala kayong mapansin, ngunit ang mapanirang proseso ay nagsimula na. Makikita ninyo ang problema pagkalipas lang ng ilang araw kapag lumabas na ang unang mga mansa sa mga dahon. Ngunit sa puntong iyon, mas mahirap ng labanan ng sakit, ang pag-iwas ang susi sa lahat, at ang pagtanggi sa pagdidilig sa gabi ang pinakasimple at pinakamabisang hakbang sa pag-iwas na ito. Hindi ninyo lang bibigyan ang kaaway ng pagkakataong hinihintay niya. Ngayon, dumako tayo. Kung akala ninyo sa dahon lang nagtatago ang panganib, maghanda kayo. Bababa tayo sa ilalim ng lupa, sa kaharian ng mga ugat. Dito nagaganap ang ikalawang, hindi nakikitang panganib mula sa pagdidilig sa gabi, na madalas ay nakamamatay. Ang problemang numero 2 ay ang pagkasakal at pagbulok ng sistema ng ugat. Isipin natin kung ano ang nangyayari sa lupa matapos ninyong diligan ng marami sa gabi. Sumasayad na ang araw at mabilis lumamig ang lupa. Sa araw, sa ilalim ng mainit na sinag, nag-evaporate ang labis na tubig mula sa ibabaw at aktibong umiinom ang halaman at inilalabas ang tubig sa pamamagitan ng mga dahon. May patuloy na siklo. Pero sa gabi, humihinto ang lahat. Bumaba ang temperatura. Halos tumitigil ang pagsingaw at nagpapahinga ang halaman. Halos hindi na kumukonsumo ng tubig. Kaya ano ang resulta? Ang lahat ng tubig na ibinuhos ninyo ay nananatili sa lupa. Pinupuno nito ang lahat ng maliliit na butas at espasyo ng hangin sa pagitan ng mga butil ng lupa. At ngayon, ang pinakamahalagang punto na madalas makalimutan, humihinga ang mga ugat. Oo, kailangan nila ang oxygen na nakukuha nila mula sa mga butas na puno ng hangin sa lupa. Kailangan ang oxygen para sa lahat ng proseso ng buhay, para sa pagsipsip ng nutrients, at para sa paglaki. Kapag ibinubuhos ninyo ang tubig sa lupa sa gabi, para ninyong binabaha ang ugat, tinutulak ng tubig ang lahat ng hangin. Sa loob ng ilang oras, ang mga ugat ay napupunta sa anaerobic o walang oxygen na kapaligiran. Literal silang nagsisimulang masakal. Isipin ninyong nakakulong kayo sa isang masikip na silid na walang ventilasyon. Halos ganoon din ang nararamdaman ng mga ugat. Ang ganitong kondisyon ay matinding stress para sa halaman. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang basang-basa, malamig at walang oxygen na lupa ay perpektong kapaligiran para sa pagdami ng iba pang uri ng pathogens, mga fungal at bacterial na sanhi ng root rot. Ang mga ugat na humina dahil sa kakulangan ng oxygen ay nagiging madaling biktima para sa kanila. Inaatake ng mga pathogens ang malambot na tissue ng ugat. Ito ay lumalambot, nagiging kulay kape o itim at nagiging parang sapal. Ang malulusog na ugat ay puti at matibay. Ang may sakit ay maitim at lampa. Ang pinakamapandaya sa root rot ay ang pag-unlad nito ng palihim. Sa ibabaw ng lupa, maaaring matagal kayong walang mapansin na problema. Pero sa ilalim ng lupa, mayroon nang nagaganap na mapanirang proseso. Ang unang sinyalis na mapapansin ninyo ay ang paninilaw ng mga dahon sa ibaba, ang pagkalanta ng buong halaman kahit basa ang lupa, at ang pagtigil sa paglaki. Ngunit kapag naging malinaw na ang mga sintomas na ito, nangangahulugan itong malaking bahagi na ng sistema ng ugat ang namatay at napakahirap nang iligtas ang ganoong halaman. Kung gayon, sa pagtatangka ninyong diligan ng halaman sa gabi, inaalis ninyo ang kakayahan nitong huminga at binubuksan ng pintuan sa isang nakamamatay na sakit. Parang pinilit ninyong matulog ang isang tao sa malamig at basang kama.
Ang magiging resulta ay tiyak na malungkot. Pero hindi pa diyan natatapos ang mga pagsubok sa inyong halaman. Kahit pa nakaligtas ang inyong mga halaman sa sakit ng fungus at root rot, ang pagdidilig sa gabi ay naghahanda ng isa pang nakakainis na sorpresa. Sa bawat pagdidilig ninyo sa inyong hardin paglubog ng araw, para na rin kayong nagpapadala ng malakas na imbitasyon sa isang marangyang piging para sa buong hukbo ng mga hindi inaasahang bisita. At ang nangunguna sa listahan, walang iba kundi ang mga slug at snail. Unawain natin ang kanilang paraan ng pamumuhay. Ang mga ito kasing uhaw sa pagkain sa gabi ay labis na nagkakagusto sa mamasamasa at malamig na kapaligiran. Ang kanilang malalambot at malagkit na katawan ay hindi kayang tiisin ng init at tuyong panahon sa araw. Kaya naman, sa mga oras na may sikat ng araw, nagtatago sila sa malililim at tagong sulok. Pero sa sandaling lumubog ang araw at buong puso ninyong didiligan ang inyong mga tanim, lumilikha kayo ng perpektong kondisyon para sa kanila. Ang mamasamasang lupa at basang dahon ay para sa kanila parehong high-speed highway at proteksyon laban sa pagkatuyo. Malaya silang makakagalaw ng hindi nanganganib na matuyo. At doon, sa ilalim ng dilim ng gabi, sinisimulan nila ang kanilang mapanirang paglusob. Gumagapang sila sa mga basang dahon at lupa, umaabot sa pinakasariwa at pinakamalambot na bahagi ng inyong mga halaman. Napakadalas na napapansin ninyo ang mga butas-butas at hindi pantay na kagat sa dahon ng inyong hosta o repolyo, hindi ba? O ang nakagat na pinakahinog na strawberry na pinaplano ninyong pitasin kinaumagahan, kadalasang sila ang may kagagawan niyan. Mga sariwang lettuce, pinong punla, basil, para sa kanila, ito ay isang tunay na delikades na kaya nilang ubusin sa isang gabi lang. At ang pinakamasakit pa, sa umaga, ang tanging makikita ninyo ay ang resulta ng kanilang pagsasaya. Mga dahong pinanggat-ngat, sirang bunga, at marahil ang kanilang nag-iisang ebidensya, ang mga patuyong pilak na bakas ng kanilang laway. Ang mga salarin naman, matagal nang nakatago mula sa sikat ng araw at init ng tanghali, iniiwan kayo sa pagtataka. Maaari ninyong isisi sa mga insekto, uod, o kung sino man, ngunit hindi ninyo man lang naiisip na kayo mismo ang gumawa ng perpektong lugar para sa pag-atake ng mga peste noong nakaraang gabi. Kaya tandaan, ang masaganang pagdidilig sa gabi ay direktang paraan para dumami ang populasyon ng mga slug at snail sa inyong bakuran. Literal na pinapakain ninyo sila at tinutulungan silang magparami. Kung titigilan ninyo ang pagdidilig sa gabi, makakalikha kayo ng isang natural, ngunit napaka-epektibong balakid para sa kanila. Ang tuyong ibabaw ng lupa ay para sa kanila, tulad ng nagbabagang buhangin para sa atin. Mahirap, hindi komportable, at mapanganib para sa kanila ang gumalaw dito. Kaya naman, malaki ang posibilidad na mas gugustuhin nilang maghanap ng hapunan sa ibang lugar na mas basa at mas mainam para sa kanila. Ito ay isang simple ngunit napakabisang paraan upang maprotektahan ang inyong ani ng hindi gumagamit ng kemikal. Ngayon, narito ang pinakamahalagang bahagi, ang pangunahing punto na magpapabago sa lahat ng iyong nalalaman. Diligan mo ang iyong halaman sa gabi. Mukha itong sariwa at ang mga patak ng tubig ay kumikinang sa mga dahon sa ilalim ng ilaw ng poste. Pakiramdam mo ay perpekto ang ginawa mo. Ngunit sa sandaling iyon mismo, sinisimulan mo ang isang hindi nakikitang proseso na unti-unting sisira sa iyong halaman. Pagsapit ng gabi, bumababa ang temperatura. Ang tubig sa mga dahon at sa ibabaw na bahagi ng lupa ay hindi kaagad sumisingaw. Nanatili ito doon ng 8, 10 o maging 12 oras. Ito ang perpektong kondisyon para sa pagkalat ng sakit.
Ang halumigmig, kadiliman at malamig na temperatura ay paraiso para sa mga pathogen. Ang mga spores ng amag or fungi na natural na nasa hangin at lupa ay nakakakuha ng perpektong kondisyon upang mamulaklak at atakehin ang iyong halaman. Kasabay nito, ang mga ugat ng halaman ay literal na napubulok o nahihirapan huminga sa malamig at basang lupa. Sa madaling salita, ikaw mismo na gustong tulungan ang iyong halaman, ang siya palang gumagawa ng nakamamatay na banta dito. Ang mas masama pa, hindi mo makikita agad ang problemang ito. Dahan-dahan itong lumalala at sa oras na mapansin mo ang naninilaw na dahon o ang paglitaw ng kulay abo na amag, maaaring huli na ang lahat. Kung gayon, kailan ang tamang oras para magdilig? Ang perpektong oras para diligan ang iyong mga halaman ay tuwing maagang umaga. Sa ganitong paraan, mayroon silang buong araw upang masipsip ang kinakailangang tubig at ang labis na kahalumigmigan sa mga dahon at lupa ay matutuyo sa ilalim ng sikat ng araw bago sumapit ang malamig na gabi. Ang pagdidilig sa umaga ay nagbibigay lakas sa mga halaman para sa buong araw. Maraming salamat sa pagtapos ng mahalagang video na ito. Kung may bago kang natutunan, siguraduhing mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang kapaki-pakinabang na payo para sa madaling pag-aalaga ng halaman. Ngayon, may tanong kami para sa inyo. Anong oras kayo kadalasang nagdidilig ng inyong mga halaman? Nakaranas na ba kayo ng mga problemang binanggit natin ngayon? Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section